Anthony Davis, D'Angelo Russell at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Anthony Davis sinabi naman sa post-game interview na gumawa nga daw ng mga big-time shot ang Washington Wizards sa fourth quarter. Tinanong nga din si Davis na pang-apat na nga daw niya itong 40-point game ngayong season kasama ang in-season tournament. Lalo at kalimitan daw kanina ay naka-double team ang kalaban sa kanya. Kaya kung naka-attack mode ba daw ito? Sinabi naman ni Davis na kapag hindi daw naka-double team ang Wizards sa kanya, ay sinusubukan nga daw nitong umatake at maging aggressive. Na kahit nga daw na double team si Davis ay nakafocus pa rin daw ito sa laro para masigurado na makukuha daw nila ang panalo. Tinanong din si Davis na ang susunod daw nilang makakalaban ay ang Denver Nuggets na isang tough opponent nga daw ito sa kanila sa mga nakalipas na taon. Kaya ano ba daw ang dapat nilang gawin para makuha ang panalo? Sinabi nga ni Davis na sa huling paghaharap daw nila ng Denver Nuggets, ay maganda naman daw ang ginawa nilang depensa dito kay Nikola Jokic at ganun din daw dito kay Jamal Murray. Pero ito daw si Michael Porter Jr. ay mainit daw ang naging shooting laban sa kanila. Kaya sa magiging laban daw nila sa Denver Nuggets ay muli nilang papahirapan sa depensa sila Nikola Jokic at Jamal Murray at hahayaan daw nila ang ibang players na tumira. Pero basta kailangan din daw ng Lakers na makashoot at maglaro sa high level. Higit sa lahat ay hindi daw sila pwede magsimula ng mabagal sa magiging laban nila sa Nuggets. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis, na may plano na nga ito sa magiging paghaharap ng Lakers laban sa Denver Nuggets. Magandang pagkakataon na nga din ito mga idol para masubukan pa ang kakayahan ng Los Angeles Lakers sa mga contender teams dito sa West. Kaya malaking bagay kung matatalo nila ang Denver Nuggets sa susunod nilang laban. Habang D'Angelo Russell nakagawa pala ng history sa NBA kanina laban sa Washington Wizards. Matapos kasi na makagawa si D'Lo ng 22.6 rebounds, 5 assists, 1 at steal, 1 block, ay umakyat naman si D'Angelo Russell sa pang-57 sa all-time 3-pointers list. Matapos niyang malagpasan si Anthony Walker na may 1,386 3-point made. Kaya ibang klase din itong si D'Angelo Russell na merong 4 out of 11 na 3-point made laban sa Washington Wizards kanina. Na malaking bagay nga mga idol itong si D'Lo para sa Lakers. Na bukod kasi sa pagiging playmaker nito, ay maaasahan din ang kanyang shooting at scoring. Lalo at nag-a-average ito ngayong season ng 17 points, 2 rebounds at 6 assists per game. Na may 41% naman beyond the arc. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa performance ni D'Lo ngayong season? Samantalang good news naman kay LeBron James. Dahil 9 points na lang ang kailangan niya para maging ang unang player sa NBA history na makaabot ng 40,000 career points. At mangyayari nga ito panigurado sa magiging laban nila sa Denver Nuggets. Lalo at ngayong season ay nag-a-average ito ng 25.7 rebounds at 7 assists per game. At ang malupit pa nito ay nasa pinakamataas na shooting itong si LeBron pagdating sa kanyang 3-point percentage sa kanyang career. Na meron nga itong 40%. Kaya ganyan kahusay itong si LeBron James kahit may edad na itong 39 years old at naglalaro sa kanyang ika-21 season sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na gagawa na naman si LeBron ng bagong history sa NBA? So hanggang dito na lang tayo mga idol. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.